sa akin nga mas inclusive, mas participatory, mas empowering na klase ng pamumuno. Kaya parang yung emphasis ngayon ng yung Samahang Tsinelas, parang pagpapakita na ang tunay na lakas nasa baba. Wala naman talaga sa taas. Na kailangan, kasi hanggang hindi mo pinaparamdam sa matataas na malakas kayo, hindi kayo papansinin. Kaya kailangan may potent na political force yung nasa baba para mapilitan yung mga nasa taas na dating hindi nakikinig sa atin na makinig. Ayun naman yung pinaka-essence ng advokasya ngayon na sinubukan ito sa amin sa Naga na mas empowered talaga yung mga basic sectors, mas empowered yung mga tao, mas naging mahusay yung gobyerno sa acceptance na, mas mahusay yung gobyerno sa acceptance na hindi naman siya yung pinakamahusay. Parang yung pinaka-role niya maging suporta. Yung pinaka-role niya mas maging inspirasyon para yung mga nasasakupan niya mas husayan pa yung sarili. Yung sa akin kasi tingin ko crucial yun sa sustainability ng reforms. Crucial siya sa pagtulak ng isang klaseng mindset na hindi natitingnan yung tao na tagatanggap lamang. Pero tingnan ng tao na talagang kabahagi. Kasi palagi ko hindi tayo aangat. Pag ang tingin sa tao talagang binibigyan lang. Kahit yung mga eleksyon natin hindi magta-transform, dahil ganun yung pagtingin sa tao eh. Na bibigyan na ng pera, pag binigyan mo okay na yan. So walang pagkukusa sa ibang local official sa paghusayan ng sarili. Kasi alam niya na pag binigyan niya lang, okay na yun. Parang nagiging stagnant na tayo sa ganong stage. Pero pag empowering kasi, yun yung parang parati kang nag-aambisyon maging mas mahusay sa kung nasaan ka ngayon. Pero honest, kasi yun, siguro yung integrity. Palagay ko kasi yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi naging effective ka lang hanggang yung tao nagtitiwala sa integridad mo. Yun siguro, yung integrity, yung maintain yung simplicity ng lifestyle. Kasi sa tingin ko, mahalaga yun, mahalagang simbolismo. Public office is not a right but a privilege. Pag hindi mo na-maintain yung kung sino ka when you first entered public office, parang magiging mahirap na maging inspirasyon ikaw. Hindi angry, pero yung frustration. Yung frustration ko lang, yung number one talaga sa akin, yung unreliability. Halimbawa sa trabaho namin, maraming umaasa sa'yo. Tapos hindi mo naman kayang gawin lahat yung trabaho kasi i-delegate mo. Pero yung nade-delegatean mo, hindi ginagawa yung trabaho. Tapos parang yung sa akin nakaka-frustrate sa akin yung hindi nyo ba nare-realize yung urgency ng pangangailangan. Yung masyadong nagbibigay ng emphasis sa bureaucratic red tape na hindi kasi yung proseso ganito, ayoko nung ganyan. Yung para sa akin, hanapan mo ng paraan. Kung ganyan yung proseso at parang mas oppressive, hanapan mo ng paraan. Pero sa akin parati yung cause of frustration ko, yung may dapat gawin tapos hindi nagagawa. Election, lahat nanliligaw, lahat pinakamahusay, lahat pinakamaawain. Para sa akin kasi yung pagkatao pa din at the end of the day, yun yung magtitiwala ba kayo na kaya namin itong gawin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sucks to be you! Skilan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.